Boss, pwede bang iwanan niyo muna kami? Halika, maupo tayo. Alam mo, Totoy, ako at tipo ng tao na pag may ginusto akong isang bagay, hindi ako tumitigil hanggat hindi ko nakukuha yun. At alam mo, nainteresado ako sa iyo na maging boksingero ko. Nakukulong ho ako. Iba ang sitwasyon sa ating bansa. Pera ang nagpapalakad sa lahat. At koneksyon. Maling sistema. Maling pamamalakad. It's a rotten system. It's the stark reality. Kaya hindi umunlad ang ating bansa. Nakita mo naman, napag-iwanan na tayo ng mga bansang nakapaligid sa atin. Dati-dati, pumapangalawa na tayo sa Japan. Pero ngayon, hulela tayo. Malayo ng distansya natin sa kanila. Kumain na tayo ng alikabok. Pero sa pagkakataon ito, Totoy, mapapakinabangan ko ang bulok na sistemang yan para matulungan ka. Alam mo, Totoy, marami akong kakilalang matataas ng tao. May impluensya. Lalapitan ko sila. Kakausapin para makalabas ka dito. Kayo ang bahala. Totoy, pag nagawa ko ba yun? Nailabas kita dito. Papayag ka na ba sa gusto mo na maging boksingero kita? Napakahirap kong ligawan, Totoy. Para kang isang mainhi na babaeng si Maria Clara. Pero hindi ako susuko, Totoy. Dahil alam ko, ang kakayahan mo. Magaling ka. Matibay. At higit sa lahat, bakal ang buti. Magaling ka, bata. Miss Marina. Please have a seat. Nakausap ko si Connie. May urgent case ka daw na gustong ipaasikaso sa akin? Oo, gusto ko sanang may pahawakang kaso sa inyo. Anong kaso? Ang kaso ni Totoy Magtanggol. Yun ang hostage ng hospital para maoperahan ng anak niya. Siya na nga, attorney. Mahirap na kaso yan, Ana. Mahirap at controversial. Kaya nga ho, kayo ang pinatawag ko, attorney, dahil alam kong matutulungan niyo si Totoy. Mahalaga po sa akin na magkaroon ng magandang laban si Totoy. Arturo Magtanggol. Ako si Attorney Sabater. And this is my partner, Attorney Reyes. We represent Reyes and Sabater Law Firm. Isa sa pinakasikat at pinagkakatiwalaang law firm sa bansa.
Anong may paglilingkod ko? Gusto ka namin tulungan, Totoy. We would like to represent you. Actually, nakipag-coordinate na kami sa PAO lawyer nyo. Wala ako yung pambabayad sa inyo. Huwag mo isipin ng pangbayad. Ang isipin mo ay ang kaso mo. Kailangan natin maipanalo to para magsama na kayo muli ng anak mo. Narilib ako dito. Hindi pangkaraniwang nangyayari yan. Ito ang mga susi na padlock. Alam kong hindi ka magtitiwala sa akin. Magsasaka din ng tatay ko. Ang mga labanan sa kabundukan, ang mga magsasaka din ang naglalaban-laban. Ang mga rebelde, anak ng magsasaka. Ang mga sundalo at pulis, anak ng magsasaka. Naglalaruan ng mga naghaharing uri ang mga maglulupa. Sandali lang. Huwag niyo namang masyadong ilakas, ha? Base, backup. Kailangan ko ng backup dito sa detention center. Pinasok tayo. Base. Padala kayo ng ambulansya. Totoy magtanggol has been assassinated. Negative! Tumakas! See the camp! Walang makakapasok! Walang lalabas! Sabi lang po, sir. Advice po sa amin, wala po munang pwedeng lumabas. Wala akong pakialam kung naka-alarma kayo. May operation kami. Ano ba pangalan mo? Totoy!
Nasaan ka? Nandito ako, sir. Nasaan? Nandito ako, sir. Anong ginagawa mo dyan? Magpapahinga ko. I want that mobile car checked. At alarma na yan sa highway patrol. Simpleng instruction na hindi masunod. Sinabi na huwag magpalabas, pinalabas pa. Yung nagtutulog-tulog ang gwardiya, i-detain yan, ha? Malamang kasabwat din yan, eh. Huwag kang mag-alala, Totoy. We're going to get to the bottom of this. Nakausap ko na yung head of detention. At malalaman din natin ang mastermind nito. Patayin na yung alarmang yan! Toy, nakikiusap lang ako sa'yo. Malaking kapabayaan ito sa kampo at kung maaari sana, ilihim mo na lang to. Nakikiusap ako. Bilang kaibigan, marunong akong tumanaw ng utang na loob. Ngayong araw na nga po ang arraignment para sa kasong isinampa kay Arturo Magtanggol. Kung matatandaan ay na-hostage si Magtanggol ng isang ospital 2 linggo na ang nakakaraan. Merong kasalanan si Totoy. Kaya kailangan talagang panagutan niya yon. Dapat siya makulong na habang buhay. Kuya, ano yung ibig sabihin nung arraign? Arraign ba yun? Basta, yun na yun. Ewan ko. Pero siguro ibig sabihin nun, mag-uumpisa na yung kaso sa Kuya Totoy niyo. Tuluyan na po bang makukulong si Kuya Totoy? Boyet, wag naman sana. Hindi na kasi hawak ng Kuya Totoy mo yung kapalaran niya eh. Nasa kamay na ng batas. Fredo! Kumusta? Long time no see! Oo nga, Bonnie. Sipisipin mo, nung huli tayong magkita, konsehal ka pa lang. Ngayon, isang magaling na congressman na. And who knows, someday, senador na. Hard work at dedikasyon sa trabaho. Sino ba naman ang nagturo sa akin yan nung bata ako? Kundi ikaw, Coach. Hindi ka nga naging isang boksingero, pero naging isang magaling na kongresista. Well, sit down, sit down. Thank you. Ano ba mo ipaglilingkod ko sa'yo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Bonnie. Naparito ako tungkol sa kaso ni Arturo Totoy Magtanggol. Siguro namang kilala mo na siya dahil halos araw-araw laman siya ng news. Yes. Kilala ko nga siya. Naging aware ako sa naging kaso niya. Ang totoong may sala, ang gobyerno. Hindi si Totoy. Pero kahit na, mali pa rin ang ginawa niya. Kaya dapat pa din siyang parusahan. Dapat kasi may akis ang lahat para sa isang magandang healthcare. Baka kung nangyari yan, hindi na ng hostage pa si Totoy. Kung ako man nasa kalagayan niya, gagawin ko rin yung ginawa niya. Mali, pero may pagpipilian pa ba siya? Kailangan niya isalba yung buhay ng anak niya, di ba? Kahit naman siguro sinong ama gagawin yun eh. Kailangan baguhin natin sistema natin. Kung wala, baka masundan pa ang ginawa ni Totoy. Mahirap kumapit sa patalim.
lahat pwede mong gawin. Totoy. Magandang araw po. Magandang araw. Totoy, narito kami para ipakita ang suporta namin sa'yo. Gusto ka namin manalo sa kaso, Totoy. Salamat po. All rise. The court is now in session. Honorable Margarita Senya presiding. Silence is hereby enjoined. Nandito tayo ngayon upang dinigin ang kasong serious illegal detention resulting to multiple injuries laban kay Arturo Magtanggol. How does the accused plead? Not guilty, Your Honor. Mahirap itong hinihingi mong pabor sa akin, Coach. Lalo na't magkaibang sangay ng gobyerno ang judiciary at ang legislative. Alam kong marami kang koneksyon, Bonnie. And I know you could pull some strings. At ipinangako ko, cargo ko si Totoy. Pinangako ko na hindi na siya gagawa ng anumang gulo pag nakalabas siya sa kulungan. Masyadong sensitibo ang kasong ito. Kaya ayokong mangako sa'yo. Ang gagawin ko ganito. I-review ko ang kaso ni Totoy. Pagkatapos, titingnan ko kung ano pang tulong na maaari kong gawin para sa kanya. Maraming salamat, Bonnie. I'll do my best. Asahan ko. Excuse me, pwede bang makabala, Mang Padong? Bakit may problema po ba kay Cecilia? Eh, naku, wala ho. In fact, meron po akong good news. Lumabas na yung result ng latest test ni Cecilia. At she is cleared to go. Pwede naman siya lumabas ng ospital. Salamat sa Diyos. Cecilia, sige po. Salamat, Dok. Salamat sa magandang balita. Mang Podong, may good news nga po tayo. Kaso lang mukhang may problema eh. Ano naman ang problema eh? Sabi na nga ng doktor eh, magandang balita na maggagaling na si Cecilia eh. Saan naman po tayo titira? Kasi mukhang hindi tayo kakasya doon sa bahay nila Bambang. Sobrang dami po natin. Saan naman po tayo tutuloy pagkagaling natin dito sa ospital? Tony, meron lang po sana akong itatanong. Ano yan, Totoy? Ngayon pong naumpisahan na yung pagdinig ng kaso, hanggang kailan po ba ito tatagal? Hindi ko alam, Totoy. Iba-iba yan eh. Paano pong iba-iba? Pinakamaikli na siguro yung 6 na buwan. Minsan tumatagal ng ilang taon ang pagdinig ng kaso. So bali habang dinidinig ang kaso mo, nakadetain ka muna dito. Totoy, ano masasabi mo sa kaso? Kaya sandali na po. Opo, sandali lang po. Wala po munang masasagot si Totoy sa mga katanungan niyo po, no? Pasensya na po kayo. Guard, sandali na po. Oo, inayos niyo na ba yung pagkain? Ihanda niyo na, ha? Naku, Connie, nasaan na kaya sila? Relax ka lang, masyado kang natetensyon. O, ayan na yata sila. Ay, ayan na sila. Hi! Naku, hi! O, dito. Welcome. Salamat po. Hello, Cecilia. Hello po. Hi, kamusta ka na? Cecilia, mula ngayon, dito ka natitira kasama ng lolo mo at kayong lahat. Dito na kayo titira muna. Ang laki-laki pala po ng bahay ninyo. Parang mansyon. Mansyon niya yata ang tawag dito, Cecilia. Ana, ito si Bogart, si Boyet, at si Pampam. Mga ampo ni Totoy. At ito naman si Andong, kababayan natin sa Gatan. Oo nga. Ate Ana, talagang dito nyo na po kami patutuloyin?
Oo, ang mga kaibigan ni Totoy, syempre kaibigan ko rin, kaya dito na kayo. Tutulong na din po ako sa paghahardin. Ako rin po! Kayang-kaya kong maging bodyguard nyo kasi kaya ko kayong ipagtanggol kahit kanino dyan. Talaga? Ganda naman ito. Ay, ito nga pala yung mga kasama ko rin dito sa bahay. Ito si Connie, tsaka si Gillette Vincent ko. And si Gillette. Nako, sigurado ako nagutom na kayo dahil sa biyahe. Halika na, naghanda kami ng pagkain. Halika na mga gamit. Masarap pagluto si Uma. Ayan, oo nga. Halika na. Sige na. Gutom ka na ba? Tumira na ako. Sandali nga. Ano ba tinitira mo ako? Nay, ano na naman ho ba ito? Abay, ano ka sa bahay natin? Bahay ampunan? Nay, tumutulong lang ho ako. Ano naman ang masama doon? Ano ang masama doon? Nagdala ka ng mga palamon dito eh. Nay, alam kong hindi niyo sila gusto, pero hindi ko pwedeng pabayaan ang pamilya ni Totoy ngayon. Lalo na't nasa kulungan siya. Si Totoy na naman ang dahilan, Ana. Nay, parang ang ganda mo ngayon ah. Parang bumabata ka, ang ganda ng outfit mo, tsaka ang alas mo. Gusto mo ba ng pera? Magkasino ka muna. Ito lang ako ha. Gusto mo kumain? Hi! Hi! Kamusta po kayo? Ano yan? Kumain na kayo? Maganda pala si Ana sa personal, no? Maswerte siya, Totoy. Napakaswerte ni Ana kasi alam kong mahal mo siya. Naiinggit ako sa kanya. Sino ba naman ako kumpara sa kanya, hindi ba? Trixie. Okay lang ako, Totoy. Huwag mo akong intindihin. Basta ito lang yung masasabi ko sa'yo. Kung ano man yung nagawa mo, kung ano man yung gawin mo, lagi lang akong nandito sa tabi mo. Habang buhay mo kong kakampi. Totoy. Mahal kita. Totoy. Maganda akong balita sa'yo. Si Cecilia, nakalabas na ng ospital. At kailangan na sila ngayon tumitira. Papa Jesus, kung may nagawang kasalanan si Itay, patawarin niyo siya, Papa Jesus. Cecilia, umiiyak ka na naman. Pinagdadasal ko lang po si Itay. Alam ko. Narinig ko. Miss na miss ko na po si Itay. Sana wala pong nangyaring masama sa kanya. Ano na po ba yung ginagawa niya? Magkikita po ba kami? Oo naman.
Sana hindi po nahihirapan si Itay kung nasan man siya. Pati tuloy ako naiiyak sa'yo. Tahan na ikaw. Ate Ana, ay. Sorry. Uy, feeling mommy na siya. Ingay. Ay, baka magising, umiyak na naman. Dahil naman kay Kuya Totoy. Miss niya na si Totoy. Gusto niya na magkasama sila. Kaya lang, hindi ko naman siya pwedeng dalhin dun. Baka hindi niya kayanin pag nalaman niyang nasa kulungan si Totoy. Oo nga ate, baka atakihin kapag nakita niya si Kuya Totoy. Oo, Juliet, pero awang-awa na talaga ako kay Cecilia. Kung meron lang sana akong isang kahilingan, hihiling ko na sana lumaya na si Totoy. Para naman magkasama na sila ni Cecilia at di na siya malungkot. Ate, mukhang labo yata yun. Kasi kung magkataon na masintensyahan si Kuya Totoy, magbibilang siya ng taon sa loob ng kulungan. Eh kung makalabas man siya, malamang dalaga ni Cecilia. Sorry, Miguel. Hindi na naman namin napatay si Totoy. Talagang hindi matibag-tibag yung Totoy na yan. Pero huwag kang mag-alala, Tol. Kung may sapusa man ang Totoy na yon, nakakawalo na kami. Sisiguraduhin ko sa ikasyam, todas na siya. Huwag na muna, Tol. Siguradong mainit ngayon dahil sa nangyari. Baka pati ikaw madamay pa. Laylo muna kayo. Pababayaan natin si Totoy. Wala akong magagawa. Talagang mahal ni Ana eh. Sumusuko ka na? Tol, baka naman hindi mo ako kilala. Hindi ako basta-bastang sumusuko. Eh bakit nga? Naisip ko, wala namang patutunguhan niyang kahibangan ni Ana kay Totoy. Tandaan mo, nang hostage si Totoy. It's an unbailable offense. Kaya hayaan lang natin mabulok sa bilangguan niyang Totoy niya. Tigilan mo na ang pagtulong sa Totoy na yon. Inay, kahit kailan, hindi ko matatalikuran si Totoy. Mahal ko si Totoy. Kaya kahit mali pa yung ginagawa niya, hindi ko siya matitiis. Kaya tutulong at tutulong pa rin ako. Dapat magsweldo ka, Totoy. Dahil sa anak mo. Para sa kinabukasan mo bilang boksingero. Saan ba tayo pupunta? Alam mo ba na si Cecilia ay nakatira na sa bahay ni Ana? Halika nga dito. Ito! Tawa na mo! Matilda! Tigil mo yan! Itigil ako kung kailan ko gusto tumigil. Wala na siyang lusot dito. Maniwala ka sa akin. Ito na ang katapusan ng Totoy. Tay!